At dumako naman po tayo sa Masbate kung saan ilang ang kababayan natin ng naroroon ang nilindol po kaninang umaga. May magnitude po itong 5.2 at naitala ang epicenter 3 kilometro sa hilaga ng Masbate City. Sinundan po ito ng 3 aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Naramdaman ang pagyanig sa Masbate City kung saan nakapagtala po ng intensity 6. Sa Irosin, Sorsogon, Cabidan, Sorsogon City at sa Rojas City naitala naman ang intensity 4. Naramdaman naman ang intensity 3 sa Sigma, Capiz, Catarman at Capul Island sa Northern Samar at Almagro at Tagapulan sa Western Samar. Sa Iloilo City at Legazpi City po, intensity 2 naman ang naranasan at intensity 1 naman sa Kalibo at Numancia sa Aklan. At kamustahin po natin ang lagay naman ng mga kapuso natin sa Masbate. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Ms. Yen Esber, ang Provincial Information Officer ng Masbate. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Yen. Hapon din po. Mga kamusta lang po kami sa inyo dyan. Ano na ho ang lagay naman at nakakaranas pa ho ba kayo ng mga aftershocks? Sa ngayon po, in the normal lang sitwasyon dito sa Masbate. Pero hindi pa rin po kami masyadong kalmado kasi katatapos lamang po ng meeting with the PDRRMO ng Masbate. At meron din po kami mga updated reports galing po ng PHIVOLCS coordinator na si Ms. Lenny Torredillas. Meron po ba tayong naitalang casualty o mga sugatan o nasirang mga gusali, ma'am? So far, awa ng Diyos po, meron pong kunti lang po ang damage. Like, we had 7 minor injuries at napatan na rin po sila ng lunas. Nadala na rin po sila sa hospital. Meron lang pong 2 buildings na badly damaged po. Nagkaroon po ng crack sa mga mismong mga columns. At ito po yung store mismo ng yung building po ng pawn shop along Quezon Street, which is the main street in Masbate City. So ano po yung mga contingency measures po natin dyan? Ano po yung mga ginagawa natin contingency measures? Just in case magtuloy-tuloy or wag naman po sana, no? Pero kung magtuloy po itong mga aftershock. Actually, binigyan din po kami ng yung instruction ng PHIVOLCS na wag masyado maging kalmado kasi sana nga daw for shock na sana yun ang pinaka-main shock. Kasi binabase din nila po ito doon sa mga nangyari sa nakalipas na after ng main shock, meron pa rin po after ng foreshock po, after ng aftershock, meron pa rin po pinaka-main shock. Ang pinagdadasal po namin, sana ito na po talaga, yung nangyari kanina, yun na talaga ang main shock. Kasi after that, nagkaroon po ng mga minor aftershock. Yes, ma'am. Nagdeklaro kayo ng wala nang pasok sa ilang mga eskwelahan? Ang authority was given to the principals na kasi araw may pasok ngayon. Kaya natakot din siyempre yung mga principals kasi may mga buildings din na made of cement din yung mga buildings dito sa Masbate City. So, the whole day na lang, nag-declare na po yung mga principals. At nagkaroon po talaga ng emergency meeting ang PDRMO presided by our Honorable Governor Lanete and the Vice Governor. Yes, para humingi din po ng mga updates sa lahat ng mga line agencies. And sa kasalukuyan po, nagko-collate po ng reports ang PDRMO. And after this, from time to time po, magbibigay po kami ng mga updated reports sa inyo. Kung ano pang mga makukuha namin, makakalap namin mula naman po sa ibang mga munisipyo. Ma'am, thank you very much po para sa update na yan at patuloy din po kami magdadasal syempre para sa safety po ng lahat dyan. Salamat naman po. Sana hindi talaga magkaroon ng mas malaking damage sa Masbate City. Yes, kahit sa Masbate Province po. Yes, ma'am. 3 kilometers north of Masbate City lang po ang pinaka-epicenter. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ms. Yen Esber, ang Provincial Information Officer ng Masbate. At kaugnay pa rin ng naganap na lindol sa Masbate, kasama po natin dito sa studio si Director Renato Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Dr. Solidum, magandang hapon po. Magandang hapon, Ivan. Magandang hapon po sa inyo. Ano ho yung naging sanhi ng lindol kanina, sir? Diyan sa Masbate, yung eastern or silang bahagi ng Masbate ay tinatahak ng Philippine Fault Zone. Dire-diretso yan, papuntang Marinduque at papuntang Quezon. So yung gumalaw na segment, yung epicentro ay nasa ilalim ng tubig. Pahalang ang pagkilos or horizontal ang pagkilos ng Philippine Fault Zone. So yun yung sanhi ng magnitude 5.2. Yan po ba yung tinatawag nating tectonic ang origin? Tama po yun. Kapag ang fault ang sanhi ng isang paglindol,
ito po ay tectonic. Kung ikukumpara natin isa pang klase ng natural earthquake, ito yung volcanic earthquake na umaakit yung magma. So pagkilos ng fault, mas malawak ang mararating ng pagyanig. Okay. Pero nabanggit nyo ho na sa Masbate, hindi ho naman sila parang niyayanig ng napakalakas na mga lindol? Sa mga nakalipas na 100 taon, ang mga lindol dyan sa Masbate na mapaminsala ay nasa category between magnitude 6 and 6.9. Noong 2003, nagkaroon una, magnitude 5.9, February 15, at sinundan ito ng magnitude 6.2 within the day. So ito ay nagkaroon ng pinsala sa silangang bahagi ng Masbate. After that, ito na yung sumunod na malakas-lakas. So ito ho, can we expect another stronger earthquake? Yun yung binabanggit kanina nung na-interview nyo. Kasi yung aming staff sa Masbate ay nagpaalala sa kanila na noong 2003, may naon ng 5.9 at sinundan ng 6.2. Kung titingnan natin, hindi naman ito ganun kalakas, no? Pero bilang pag-iingat, isipin ng mga kababayan natin sa Masbate na baka magkaroon pa ng mga paglindol o aftershock at mas mabuti na i-review na nila, suriin yung kanilang paghahanda at magkaroon na silang parang drill o pagsasanay kung lumindol man, anong gagawin nila at saan sila pipwesto. Director Solidum, ang sinasabi ho kasi parati, hindi natin mapipredict ang lindol. Pero as far as I know, pwede natin itong, syempre parang based on the history na lang tayo nagde-depend, hindi ho ba? Doon sa mga, kung nasaan ho yung mga fault, kung nasaan yung iba pang, yung mga dating previous na gano'ng kalakas na lindol doon sa mga lugar na yon. Dalawang ating pinagbabasihan. Una, yung historical earthquake. Yes. No? At namomonitor ng mga instrumento. Pangalawa, pinapag-aralan din natin yung ibang fault sa pamamagitan ng paghukay across the fault at tinitingnan natin yung mga layers ng mga sediment na may mga dahon at parte ng puno na pwede nating i-date using carbon-14 kung kailan ba talaga nagawa yung mga sediment at kailan sila natamaan ng fault. So pamamagitan nito, parang detective kami ng unang mga paglindol na hindi natin naranasan. Tama, oo. So ito yung tinatawag nating paleoseismology. No? So dalawang klase ang ating ginagamit. So hindi natin masasabi kung kailan mangyayari yung isang malakas na paglindol, pero batay na sa haba at lugar na pwedeng tamaan, pwede nating ma-estimate yung magnitude ng lindol at anong magiging intensity sa paligid. Director, i-connect ko lamang po dun sa nangyaring paglindol sa may Dumaguete, sa Negros region, ano? Baka ho, may mag-isip lang na i-connectan. Ako, nagugunaw na yata mundo, sunod-sunod ang mga lindol. Connected po ba yung mga lindol na ito? Hindi. Hindi naman, although it's the same 6, February 6, March 6 ngayon. Ayun nga ho, alam mo naman yung mga malilikot ang isip dyan. Huwag na muna magte-text na naman ng ano-ano. Yung haba ng fault na gumalaw sa Negros ay mga 50 kilometers. Malayo na po sa Masbate yon at hindi konektado. Okay. Talagang Philippine Fault Zone ay matagal nang identified na kumikilos. Okay, malinaw po yun ha. Baka may mga gustong manakot dyan, magkalat ng kung ano-ano. Oo. Yung ating pong sinasabi parati kasi, di ba, ripe na, like even yung sa Marikina, ang dami kasi niyan, di ba? May mga sinasabi tayo. Ayun ho ba lahat pag sinabi nating ripe yung fault line sa Marikina, gano'n na rin sa ibang mga areas? Well, hindi naman. Hindi naman, Pero okay. kahit sabihin nating ripe yung iba at hindi yung iba, hindi naman talaga natin malalaman exactly kung gaano kadalas kumilos ang mga fault. Hindi naman yan fixed. Exactly, oo. So ang importanteng mensahe sa ating mga babayan ay dapat naghahanda tayo. Maliban sa Palawan Island, lahat na ng probinsya sa Pilipinas ay nakaramdam na ng malakas na paglindol at kung nangyaring nakaramdam na, posibleng makaramdam ulit. So tayo ay situated talaga sa area talaga na marami pong mga lindol? Or... Tama po yun. At kahit wala po sa taas ng fault o malapit ang bahay sa fault, kahit within 50 to 100 kilometers, basta yumanig ang lupa, lahat tayo ay pwedeng maapektuhan. At ang importante ay matibay ang mga bahay at gusali. Ako, meron pa ako isa, partner, lulubos-lubusin ko na. Yung mga cracks daw na maliliit na nakikita sa daan, yan ho ba yung indikasyon na medyo nagkakaroon po ng paggagalaw sa lupa at maaari hong pagka nagkaroon ng malakas na lindol, syempre yun yung mauna? Well, yung mga crack, maraming dahilan. Una, mahina yung semento, buhabagsak yung lupa. Yung contractor. Pwede rin hindi naman talaga kumikilos yung fault. Alright. At kapag kumilos ang fault, dapat talagang may lindol na kasabay. So, ibig sabihin, dapat magkonsulta sa FIVOX kung nasaan ba talaga yung mga aktibong fault. Yun nga po. Paano ho kami magkukonsulta pala sa inyo? Meron ho ba kayong, di ba may website kayo May website kami Makikita na pwedeng makita nila kung nasaan yung mga fault na aktibo at pwede rin kaming sulatan na para magtanong sa detalye kung
nasa taas ba o malapit sa fault. Ayun. Okay. At syempre, pinakamahalaga partner, dapat laging I am ready. I am ready. Magdasal na rin lahat, ano, para sa kaligtasan ng lahat. Alright. Maraming po salamat sa inyo, FIVOX Director Renato Solidum. Thank you, Thank you, sir. sir. Maraming salamat.